totoong anyo ni Erwin Tulfo lumabas na. Eto na nga. Kung matatandaan ho natin, etong si Erwin Tulfo ay hindi po ito pumirma, no, nung panahon ng pirmahan dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nung panahon na siya pa ay isang congressman. Pero ngayon, ipinupush na ni Erwin Tulfo ang impeachment kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Na kahit nagdesisyon na po ang Supreme Court. Ano ba naman to? Di, alam nyo ito alam nyo naman, kailan ko lang in-upload yung video namin ni Sir Ben Tulfo. Alam nyo, sa totoo lang, nung yan yung mga iniidolo ko, yung Tulfo Brothers, syempre ang TBJ, si Senator Soto, syempre ang mga Duterte. Pero ang naiwan na lang talaga na hanggang ngayon ay hinahangaan ko pa rin at talagang yun nga lang, sayang dahil hindi nakapasok bilang senador etong si Sir Ben Tulfo. Kasi obvious na kinakain ng sistema etong dalawang Tulfo brothers. Etong lalong-lalo na ito si Erwin Tulfo na parang nakikita ho natin parang nagiging against na sa mga Duterte. Samantalang kung babalikan nga natin noon, ang isang Erwin Tulfo ay isa po ito sa hangang-hanga sa mga Duterte. Isa po ito sa humahanga sa mga Duterte at in-interview pa nga niya si Pangulong Duterte nung dati, nung administrasyon ng Duterte pa noon. Pero nagugulat tayo ngayon parang nag-iiba na ho ang timplada ni Erwin Tulfo. Sige, papanoorin ho natin yung video na yan, no? At talagang dito natin may kitaan ng maituturing na ba natin na etong si Erwin Tulfo ay isang traidor sa mga Duterte. Kasi alam nyo, nakakapagtaka lang kasi nung panahon ng administrasyong Duterte ay etong si Erwin Tulfo ay talagang sumasaludo yan kay Pangulong Duterte. Nagugulat tayo ngayon na parang nag-iiba yung kanyang pananalita, yung kanyang alam mo na yun, yung kanyang mga inaasta. Alam naman na natin na ito ay kagustuhan din na maging isang Senate President. At sa bibig niya mismo yan nagaling dati. At etong dalawang Tulfo brothers ay nangangarap din bilang sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno at ayun nga yung presidente. At baka nga isa dito sa magkapatid na Tulfo, pwera kay Sir Ben Tulfo, ay baka ito yung maging kalaban ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. So mamaya ho, papanoorin natin yan at doon din may panibagong banat si Senator Chis Escudero mapatungkol ho din dito sa mga against. Siyempre, lahat na dito ay binanatan niya, kasama na dito si Erwin Tulfo. So dito muna tayo sa bago tayo mapunta diyan, saan na 'yon? Dito muna tayo sa panayam ni Sir J. Sonsa nung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo, kaya palagi ko itong pinapanood si Sir J. Sonsa. Alam mo, isa to sa hinahangaan ko ng mga batikan na journalist sa bansang Pilipinas. Eto po, panoorin mo natin. Ang speech ni Presidente napakaganda pakinggan, pero walang substance. Because wala siyang binabanggit Number one, how do you spend 113 billion? Number two, kung talagang maghahabol ka,
Matagal nang identified kung sino yung mga importer, exporter, yung may control, no, ng bigasan sa bansa. Alam nila, kilala niya. May picture taking pa nga, kasama silang mag-asawa. So kung talagang didoso siya na ipakita sa taong bayan that this time Mr. Marcos is sincere and anong tawag nito, serious, sampulan nila. Madali na sumampol yan, alam nila. May in-appoint pa nga silang mga special envoy na mga importer ng bigas, smuggler ng bigas. Ang problema kasi, pag-speech sa SONA, napakagandang pakinggan. Especially so that Mr. Marcos is a very good speech reader. Unfortunately, walang malinaw eh. Ang tanong palagi is every after sentence is paano? O kaya anong nangyari? Pesos na bigas at hindi lang yung sasadyain mo na pupunta ka sa Makadiwa Center. Though, sa pangako po ni Marcos Jr., 113 billion pesos, maraming mga Kadiwa centers, mas magiging malawak na, Luzon, Visayas at Mindanao. Katuwang nila itong lokal na pamahalaan kasabay ng pagtitiyak na walang mananamantala dahil hahabulin niya ang lahat ng mananamantala dahil ituturing niya itong economic sabotage, Manang Jay. Okay, linawin natin ha. Kung totoong merong 20 pesos, ito yung programa Admar ng 20 pesos. Meron diyang bahagi ng pondo kasi ang actual na presyo ng bigas is anywhere between 42 to 52 pesos. Yun ang actual na presyo ng bigas. Paano nila na ibababayan sa 20 pesos? May subsidy ang NFA. Hindi ko na matandaan kung magkano, kung 13 pesos pa, ano. May subsidy manggagaling sa local government. Okay? May subsidy galing sa gobyerno. In other words, yung 113 billion, pera din ng taong bayan yan, babayaran yung gobyerno kung sino man yung binila nila ng bigas para maibenta nila ng 20 pesos. Naglulukuhan tayo. Kasi hindi talaga 20 pesos ang presyo. Ang actual na presyo is 42 to 52 pesos ang kilo. Ganun pa rin, no? Kaya lang sinagot ng gobyerno yung 22 pesos. So sa madaling salita, tumatakbo pa rin tayo. Parang ano lang yan eh, parang bayad utang. Or parang pera pa rin natin ang ginagamit. Tapos halaga pa rin ng bigas is 50 to 40 pesos. Tapos ibibenta ulit sa atin ng 20. Tapos yung pinagkakita ng 20, dadagdagan ulit yun ng pera ulit natin. Tapos ibibili ulit. Pabalik-balik lang, ganun lang din. Or 32 pesos as the case may be from the ibabayad sa source ng bigas. Para lang makapagbenta sila, para lang mapatupad nila yung kanilang pinangako na hindi naman pangkalahatan. Because believe me, if they say now that they are going to put up 1,500 Kadiwa centers all over the country, maniniwala ako na talagang magbebenta sila ng 20 pesos. But the reality is, they only have, ipalagay mo na, 85 centers. Ibig mo sabihin, yung nasa kilometer 92, pupunta sa kilometer 0 just to buy 20 pesos na bigas. Tama. Halimbawa, ako, tiga Maynila. No, hindi. Sabihin na natin, tiga Pasig ako. So doon sa Pasig, ang bentahan doon, at alam naman na natin na may mga pwede ka magtinda sakali ng bigas At ang bilihan ng 20 pesos na bigas ay manggagaling pa sa sa Laguna. Halimbawa lamang to. So, magkano pa masahe pa Laguna? So, bibili ka ng 20 pesos na bigas doon, dadalhin mo sa Pasig para ibenta mo. So, useless pa rin. Wala. No, so,
Linawin Ang maganda kasi dito, buong Pilipinas dapat. ng Pangulo, yung 113 billion or 130 billion na yan, ano ba yan? Tama. Kasi kung yung perang yan, Admar, ibinigay in the form of subsidy sa pataba, sa punla, no? Sa binhi. At doon sa giik at pagpapagiling ng palay. At pagkatapos mabibili ng iba-buyback ng gobyerno yung palay at sa a certain price para makapagbenta sila ng 20 pesos, then that is the correct approach. Tsaka medyo may pagkakalokohan to kasi isipin nyo maigi. Magkano ang presyo ng abono ngayon? Magkano ang presyo ng fertilizer ngayon? Dito sa 20 pesos per kilo na bigas, maganda ho ito, walang problema dyan. Ang tanong kasi dyan, yung perang ipinambibili niyan, saan kinukuha? 'Di ba sa pera pa rin natin. So kung tumagal yan, bili ng gobyerno ng bigas ng napakamahal, tapos ibibenta ng gobyerno ng napakamura, di lalong tumaas ang utang natin. Hindi, Jay, kasi mas okay yun kasi at least nakapagbenta natupad ng administrasyon ang pangako nila na may 20 pesos kilo na bigas. Yun na nga, meron nga gano'n, natupad nga. Sige, sabihin na natin natupad. Kaso, yung pera nga na pinangbibili sa bigas na yan, napakamahal. Ganun pa rin, wala naman sila makukuha ng bigas ngayon na mura. Anong gagawin nila? Yung NFA, kasi may napanood ako isang video, hindi ko nga nire-reaction ng new kasi baka mamaya gawa-gawa lang. Ayaw ko pa rin paniwalaan, ha? Kasi baka sabihin nyo, bias. Ganun. May napanood akong video na yung 20 pesos kilo na bigas na daw yan, parang niretoke or pinaganda lang, pero dati po daw yan NFA. Yun yung sabi nila doon sa video na pero hindi ko pinapaniwalaan yun. Hindi ko nga nire-reactionan So dito kasi ang mangyayari, angkat ng angkat ang gobyerno ng bigas. Sabihin na natin nabibili nila ng 30 pesos. Ibebenta nila ng 20, lugi na agad ng 10 piso. So saan ngayon kinukuha yung pera pambili ng bigas? Sa pera pa rin natin. Hindi nyo napapansin na sinusumbat na nila tong 100 na to? Na kaya lumaki yung utang ng Pilipinas dahil dito? At least daw natupad. Ayun yung bukang bibig ng mga loyalistang tanga. Yung mga dugyot vlogger. Ayun yung sinasabi nila, hindi, okay lang yan. At least natupad ni Marcos. Yun nga, natupad nga. Ang tanong, saan kinukuha? Pera ba ni Marcos sa sarili yun? Di ba pera pa rin natin? O tingnan niyo yung utang natin, 4 years. Ilan na? Magkano na? Magkano na? Ongoing to to 19 trillion, 18 trillion. Anak ng teteng naman. Tanga ba kayo? But if this is going to be a direct subsidy to buy rice, well-made rice, from sources that we do not know. Of course, everybody knows kung saan nanggagaling yan. Yan pa isa. Mga kliyente rin ni First Lady. Hindi natin alam kung saan galing yan. No? Yung karamihan. Hindi natin alam kung saan galing yung mga bigas na yan. Baka mamaya yun yung napapanood natin sa India na yung basura doon ginagawang bigas. Baka lang naman hindi ko sinasabi ngayon yun. Baka lang. Hindi kasi napapanood tayo, di ba? Yung sa India na parang pabrika ng plastic, tinutunaw nila yung plastic, sa maya-maya, bigas na. Smuggler at saka sa mga importers ng bigas. Pero sabi ko nga, kung talagang tunay na ang pagtulong ng presidente ng Administrasyong Marcos sa mga magsasaka at sa taong bayan, then yung perang ilalaan dyan, ilaan sa pag-support sa magsasaka, sa magtatanim ng palay, para nang sa ganoon makapagbenta tayo ng murang bigas sa mamamayan. Tama. Hindi, ako, suggestion ko, siguro, mas unahin muna ni Marcos Jr. na pababain ang presyo ng abono
ng fertilizer para sa palay at bigyan niya ng panimula ng mga pananim ang mga magsasaka. Yun yung number 1. Number 2, pinakamadaling salita, tulungan muna ng gobyerno yung mga magsasaka. At kapag ginawa na nila yon, doon na magkakaroon ng panimula na magkakaroon ng murang bigas. Kasi, anak ng teteng, hanggang kailan to? Hanggang kailan tong 20 pesos kilo na bigas? Hanggang sa katapusan ba to ng termino ni Marcos? Hanggang sa may papalit na bagong presidente? Hanggang kailan? Yun yung tanong din dyan. Kasi magtataka ka, may murang bigas, ang mahal ng abono ng para sa palay. Ang mahal ng gamot para sa palay. Walang sapat na puhunan ng mga magsasaka para sa pananim nilang palay. So ano ibig sabihin yan? Admar. Opo, at doon sa nabanggit niya na babala sa mga nananamantala, hindi pa ba sa tingin niyo po malinaw na merong nananamantala nito? Kasi matagal na nating naririnig ito sa mga agri-groups, no? Na nung panahon na ibinaba yung taripa dahil nagkakaroon ng pagmahal sa presyo nito sa pandaigdigang merkado, pwede pa yon. Pero ang kanilang pinagtataka, dahil bumaba na yung presyo sa mga lugar kung saan tayo nag-aangkat po ng bigas, pero tuloy pa rin na mababa yung naging taripa and mataas yung presyo ng bigas bago pa man in-implement yung 20 pesos na bigas. Pero wala tayong narinig na meron na bang mga nasampahan, inimbestigahan, wala din tayong hearing na mga pagdinig na dyan po sa Kamara ba, or talagang merong solido na naging konklusyon at merong napanagot doon. Kasi malinaw naman ata doon na mura na sa pandaigdigang merkado ang bigas, mababa pa rin yung taripa, pero pagdating dito sa mga palengke, bago pa man na-implement, bago pa man nila na ipababa, napakataas na ng presyo ng bigas, Manong Jay. Kasi ang katotohanan yan, sabi ko nga, ang pinakamurang bigas is 42. No? Whether it is smuggled, imported, or locally produced. No? So, how could you sell 20 unless you subsidize ka? Which was their plan before the election, if you remember, Admar, no? Ang tindi pa noon, kasi kung halimbawa ikaw ay taga Davao del Sur, yung gobyerno ng Davao del Sur, magsasubsidize din. Tutulong sa subsidy para makapagbenta ng 20 pesos. So, ang speech ni Presidente napakaganda pakinggan. Pero walang substance. Because wala siyang binabanggit eh. Number 1, how do you spend 113 billion? Number 2, kung talagang maghahabol ka, matagal nang identified kung sino yung mga importer, exporter, yung may control, no, ng bigasan sa bansa. Alam nila, kilala niya. May picture taking pa nga, kasama silang mag-asawa. So kung talagang didoso siya na ipakita sa taong bayan that this time Mr. Marcos is sincere and anong tawag nito, serious, sampulan nila. Madali naman sumampol yan. Totoo, dito tal, alam na ba, sinabi na naman na ni Marcos na kilala niya, di ba? Pinaparinggan niya kilala niya yung mga gumagawa ng anomalya sa gobyerno. So maganda niyan, sampulan. Kaso kung ang pangit ka lang kasi dito, kung si Chis Escudero man to or yung ibang mga senador na tingin ng administrasyong Marcos ay kakampi ni BP Sara, paktay tayo dyan. Kasi baka mamaya, kagaya ng sinasabi, yan gagawa natin ng video yan pero ibubukod natin yung kay Chis Escudero na dinidemolition job siya. No? So, abangan nyo yan. May pasabog tayo dyan. Pasabog. May ina-point pa nga silang mga special envoy na mga importer ng bigas. Smuggler ng bigas. Ang problema kasi,
pag-speech sa SONA, napakagandang pakinggan. Totoo yan. Especially so that Mr. Marcos is a very good speech reader. Unfortunately, walang malinaw eh. Ang tanong palagi is every after sentence is paano? O kaya anong Paano? Kailan? At saan? Yan ang katanungan ng mga netizen. Hindi totoo naman yung sinasabi ni Manong Jay. Ang ganda ho, pakinggan palagi ng SONA ni Marcos. Halimbawa ako, hindi ako banateros, hindi ako vlogger, hindi ako politics vlogger, or hindi ako isang taong nagre-reaction, or wala akong kalam-alam sa mundo ng politics. No, wala akong ganun. Pag ako ganun, yung tao na walang kalam-alam sa mundo ng politics, pag pinakinggan mo ang SONA ni Marcos, mapapapalakpak ka talaga eh. Huwag mo lang intindihin yung yung ano niya, yung pag-utal-utal niya. Yung da ganun ha, walang ganun. Huwag niyo lang yun intindihin. Kasi ang ganda eh, di ba? Meron na po tayong 5,500 na flood control. At yung iba ay ginagawa pa. Ipunin natin ang tubig at gamitin natin sa tagtuyo. Meron po kaming nagawa. Ang tira-tirang baboy ay ginagamit para gawing sisig. Hindi po natin mapasukin ng ICC. Ito total ban po natin ng Pogo, pero may Pigo. Ay. Ito total ban ng Pogo, pero may Pigo. Ang lupit, di ba? So kung ako, ganun Pilipino, talagang okay, oo. Kaso, kung ikaw may alam at alam mo lahat, hikangan ni kaalaman, kapag ikaw ay may alam, hindi ka malalamangan. Di ba? Ayun yung doon, ayun yung masakit eh. Kaya mapapaisip ka na, ganyan naman pala, Pangulong Bongbong Marcos, kilala mo naman pala yung mga corrupt sa gobyerno, bukod sa'yo. May additional ano pa eh. Bukod sa'yo, gawan mo ng paraan, kasuhan mo, tanggalin mo, batas mo yan, ikaw presidente. Diba? So, gawin mo yon, hindi puro tayo salita eh. No, kaya nga ito, sabi ko nga, binibigyan ko na ng solusyon eh. Ako, if I may suggest, no, an unsolicited suggestion is gamitin nila yung perang yan. Number one, you collapse all the other bureaus, no, of the Department of Agriculture. Ang dami yan, mahigit 18 yung bureaus and other corporations under the DA. Pagkatapos yung pondong yan, gamitin mo, itulong mo sa magsasaka. Ha? Sigurado ka, masusolve yung problema mo. Unless you do that, at mapakita mo na talagang seryoso kang manghuli, you ask your wife, yung mga kliyente niya. O yan ang hiyablan ninyo. Bakit you ask your wife? Bakit Sir Jay, may alam ba si Ma'am Sitar sa mga smuggler? Sir Jason, sa iba rin bumanat ha. May diin sa dulo ha. Sabi niya, you ask your wife about smuggling. Iba rin talaga to si Sir Jason. Sa grabe. Abay, matutuwa, papalakpakan taong bayan, Admar. Oo. Opo. Meron pong dalawang topiko na inamin ng Pangulo na merong kakulangan, no? Sa kabila ng magandang mga datos o numero na hawak-hawak nila, unahin ko lang itong dito sa magandang takbo ng ekonomiya. Sabi nga niya na napakaganda ng takbo ng ekonomiya kung pagbabatayan niya yung figures na hawak-hawak nila. Pero nagiging ano pa rin ito, no? Nagiging walang silbi pa rin dahil hindi ramdam ito ng ating mga kababayan sa baba, no? Pangalawang it doesn't trickle down, sabi nga sa economics. Oo, sabi nga niya dito, yung maganda yung datos pero
hindi nagre-reflect sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Yung pangalawa namang na issue is yung patungkol sa kriminalidad. No, sinasabi mababa na yung datos nila na nakukuha sa kriminalidad na nangyayari, pero ganun pa rin, no? Ito yung dalawang punto na meron siyang pag-amin na merong problema, no? Anong masasabi mo dito na merong pag-amin sa na may problema? Kumbaga, yung mga Ako muna sasagot. Sir Admar, ako muna ang sasagot. Mag-English yan ako, nakalimutan ko yung English ko. Ako muna sasagot, Sir Admar. Ha? Pwedeng ano to eh. Hindi. Pwedeng ano to eh. Pwede kasing ito ay palabas lang. Pwedeng pang-hype. Alam mo yun? Kasi uuso ngayon yun eh, yung hype. Hype kang gobyerno ka, ganun. Ay, hindi ko ganun. Joke lang. Hype, no? Yan yung tawag na para lang, alam mo yun, yung tipong, okay ang ano ni Marcos ngayon mukhang 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 may tapang na. 'Di ba? Palaging sinasabi sa kanya, weak leader na weak na presidente, ganun. So ngayon, parang ang ginawa niya, pwedeng mangyari na gumagawa ng eksena itong si Marcos Jr. para lang magka-hype. Kasi kung usapan, halimbawa, may ano kay Marcos, may ano kay Vice President Sara Duterte, o kahit kanino kay sa mga Duterte, mas pag-uusapan pa rin ng Duterte kaysa sa kanya. Yan ang realidad na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ngayon, pwede din naman na talagang sa loob ng 3 years, walang alam si Marcos Jr. sa nagiging kurakot or pangungurakot ng ibang opisyal ng gobyerno. Pwedeng ganon. O halimbawa, si Martin Romualdez ngayon, di ba, umaharap sa issue ng budget. Halimbawa na wala talagang alam si Marcos Jr. doon sa ginagawa ni Martin Romualdez, pwede din ganon. At kagaya nga na sinabi ko, pwede rin palabas lamang ito lahat. Pwedeng ganon. Malay natin, hindi natin alam. No? Tayo ay nag-teorya lamang. Sinasabi ng taong bayan, binibigkas nila, pinopost nila sa social media, pero kalaunan medyo dina-downplay ng Malacanang, yung mga press briefer na hindi yan hindi fake news yan, bunga ng fake news. Pero ito, presidente na mismo ang nagsalita, Manong Jay. Oo nga pala, wait, there's a minute. Nakalimutan ko. Yung about sa flood control, sinabi nga pala ng Malacanang yan, ng tagapagsalita ng Malacanang na walang iba, kundi si Auntie Claire, na yung about sa issue ng flood control ay fake news lang. Tapos inamin ni Marcos Jr. sa sona niya. Anong ibig sabihin yan? Gulo. Sabi ko nga, ang ganda ng speech ng presidente, no? Magaling, maganda pagkakasulat, no? Ang problema nga, yung totohanan ba? Maganda ang pagkakasulat. For example, ang sinabi niya, bilyon-bilyon ang droga na kanilang nasabat. Naglakad yung droga, sumakay ng vapor, hinihulog yung sarili sa dagat, natagpuan ng mga magsasaka. Tapos sabi nila, droga, bilyon. Nung sinunog nila, dahil para hindi na daw kumalat, which is tama, no? Pero nung in-examine, no, yung post-mortem examination noong sinunog na droga, walang bahid ng droga. So, paano ka maniniwala, taong bayan, no? Paano paniniwalaan ang sinasabi ng presidente? Ako gusto kong paniwalaan eh. Because, alam naman natin, yan droga, masama yan. But when you start saying na you have achieved this much, no? You have accosted this much. You have, anong tawag nito? Confiscated this much. Pagkatapos, sasabihin mo bilyon-bilyon, pag chinyek ng mismo mga scientists, ng mga mismo eksperto, hindi naman pala droga yung sinunog.
what happens? Tama. No, ngayon, pagdating... Alam nyo, Sir Jason Sa, napakinggan nyo sa panaginip ko. Ha, Sir Jason Sa? Kasi natatanda ko, sinabi ko yan eh. Na yung droga na yan, ayon sa panaginip ko, wala talagang droga dyan. Yan ay isang display lamang. So, Sir Jason Sa, para kan si Atty. Salpanelo, nanggagaya, kinukuha nyo yung idea ko eh. Joke lang. Idol ko to eh. Oo, grabe. Diyan sa crime. Alam mo, hindi kailangan Sabi ko nga, madali yan. Madali namang masolusyonan yan. Tanggapin nyo na may problema. Kasi hindi nyo tinatanggap eh. Sabihin nyo, fake news. Pag sinabi ng mga vloggers, fake news. Opo. Wala kayong masusolve. Wala kayong masusolve na problema. Ngayon, okay yan, no? Sa kahapon, nag-speech ang presidente, hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. What about tomorrow? Pag may namatay dyan, sasabihin na naman ni Claire Castro, hindi, fake news yan, hindi ko naman nakita personal yan eh. Wala yung pagkaganyan. Hindi, gusto ata ni Auntie Claire, lahat ng krimen nangyayari sa labas ng bahay niya. Para ma-push siya at masatisfy siya na malala talaga ang krimen sa Pilipinas. Eh, shoutout po sa mga kriminal dyan. Pag may gagawin po kayong krimen, sa harap po ng bahay ni Auntie Claire. Putang inagin. Ayop na yan, no? Yung mga nagdodroga, pag titira kayo, dun po sa harap ng bahay ni Auntie Claire. Yung mga rapist dyan, pag may gusto kayo, pag medyo kayo ay tigangers, dun po kayo sa harap ni Auntie Claire. Yung mga nag-aaway, yung mga hitman, doon po kayo sa harap ni Auntie Claire. Sabihin nyo, Auntie Claire, eto na, peng, yan na. Ganun ha, para tawag dito, para masatisfy si Auntie Claire na ganyan talaga kalalang krimen sa Pilipinas. Kasi baka sabihin na naman fake news eh. Ang attitude ng nasa gobyerno, walang kapag-apag-asa itong gobyernong ito. Yan so syempre Sir Jason Sa dito naman tayo sa wag mo na yan, mamaya na dito tayo kay Ma'am Malutikia. Hindi pala manay pala dito, hindi ito sana. Wag yan. Sana. Hindi yan. Sige, ito na nga. Sige, ito pala. Ito. Yung isang video ni Sir Jason Sa, tuloy natin. Alam niyo, ito pasensya na ho kayo. Ako po ay sobrang gusto ko talaga laging napapakinggan din ang opinion ni Sir Jason Sa. Kasi talagang, alam niyo yun, ang sarap pakinggan at marami ka rin natututunan kapag siya yung talagang nire-reactionan ko. Kailangan ipakita nila. Mag-example sila. I don't want to pass judgment, no? Kasi meron pa namang may pagkakataon pa, no? Pakita nila, pag nakita yan ng taong bayan, mismong taong bayan ang hahanga. Dito ako tawang-tawa no? Ito, alam nyo, takang-taka talaga ako dito sa mga pumapalakpak, todo palakpak ni Alam mo, hindi pa nga, wala naman sinabi na para ikapalakpak ni Marcos, pero sa parang hindi ko lang mawari sa aking kaisipan na sa ganung kaliit na bagay na sinasabi ni Marcos, grabe ang palakpakan nila. Opo, Sir Jay, napakarami pa namang good news doon sa mga nabanggit. Teka, may good news, Yes, nga Sir pala, no? Gusto ko lang i-acknowledge din ng presidente because he acknowledged the efforts of our Filipino athletes, no? Opo. Na naging kampiyon, nag-gold medal. Kaso nga lang, palyado pa rin. Kasi na-shoutout niya pa si Torre. Sa bagay, paano hindi mo siya shoutout kauna-unahang athlete, kauna-unahang boksingero na nanalo na walang kalaban. Although wala siyang binabanggit, hindi niya binanggit si Heidelin Diaz, hindi niya nabanggit po, Sir Jay, nabanggit po lahat. Nabanggit niya, sige. Nabanggit din sa Pacquiao. Marami yung binanggit po niya ng mga Filipino athlete po. Pero ang special citation niya, doon ako humanga. Sino po? Yung bagong kampiyon, no? Si General Nicolas Torre III, no? Yung mga binanggit kasi niya na talagang totoong nag-gold medal, nag-kampiyon, may mga nakalaban yon.
Ang dami. Like halimbawa, si Alexander Yala. Patay ka dito, Tore. Talagang ang pinataob niya, 4 na World Grand Slam champion. Totoo yun. No, di ba? Si EJ Obiena. Ganon din. Totoo Marami yun. sila. Si Marvin Jerusalem, yung boxing, ang daming dinaanan yan bago siya naging world champion. No? So, itong mga si Jamie Lim, no? Anak ni Samboy Lim, naging world champion sa karate. Maraming nakalaban, no? Magkapilay-pilay, lalo na si Meggy Ochoa ng jiu-jitsu. May mga nakalaban, pero si Torre, ibang klase, nagkampiyon, walang kalaban. O, di ba? Congratulations. Congratulations. Congratulations talaga. Opo. Ayan po. At kabilang din po sa mga good news, yung mga, alam mo na, zero billing, libre na ba? Sa mga ospital. Opo, zero billing po. So, Hello, tuwa pa dyan si Tore, no? So samantalang, tapusin na natin yung interview kay Sir Jason sa mapunta na ho tayo dito sa banat ni Erwin Tulfo. Ito basahin natin yung title. Baka sabihin nyo, fake news tayo eh. Wait lang, i-edit lang natin yung medyo napausog, no? Ayan, wait lang, sumobra naman, ha? Wait lang, ganun talaga buhay-buhay, minsan kulang, minsan, sobra. Dito, sabi niya rito, resolution para iapila ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment. Umiikot umano sa Senado. Yan, ito So, pakinggan yung sasabihin dito ni Senator Erwin Tulfo. Pasok! Ako? Sir, patanungin mo? Dapat tuloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao eh. Ay! Ang babaw ng dahilan niya. Ang babaw ng dahilan mo, Senator. Ba't ka naman ganyan? Ba't ka naman ganyan, Senator Erwin? Ang babaw. Tuloy natin. Ang dami nag-aantay eh. Tuloy natin. Naumpisahan na ng Congress yan eh. Paano naman yung desisyon ng Supreme Court? Senator Erwin Tulfo. Walang-wala talaga to sa kuya niya eh. Ay, naku po. Alam mo, sorry to say. Wow, English yun Masakit mang sabihin, Senator Erwin Tulfo, mas deserve ni Sir Ben Tulfo ang pagiging senador kaysa sa'yo. Sorry Ulitin natin. Tingnan nyo. Tuloy natin. Dahil nag-aantay. Para kang alam mo yung parang tara na, nandito na, parang nag-rides na pagod ka na tapos gusto mo nang bumalik pero hindi ka makabalik kasi andun ka na rin naman, nasimulan na eh. Ang babaw lang sige, trip mo yan eh. Ako? Sir, patanungin mo? Dapat tuloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao eh. Bigyan ng mga tao ng tsansa na malaman ang katotohanan. Ito ang posisyon ni Senador Erwin Tulfo. Ano ba bang katotohanan ng gusto mo, ngani? Obvious na ngani. Nagdesisyon ng Supreme Court at obvious naman na lumabag talaga sa one barrel rule ang Congress. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi porket hindi pumirma ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, ikakampi na. Hindi porket naririnig nyo na kinakampihan ng mga Duterte ay kakampi na. Kadalasan merong mga nagpapanggap, tandaan nyo yan. Katulad lang ho nito. Malamang, halimbawa kung sakaling mapanood nyo to, sabi nyo, OJ, paano mo nasabing Judas ako? Paano mo nasabing traitor ako? Hindi naman ako pumirma. Yan ang dahilan eh. Hindi naman pumirma sa impeachment kay Duterte. Tingnan nyo naman sinasabi ngayon. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte,
Ngunit matapos maglabas ng desisyon ang Supreme Court na ipinapawalang bisa ang articles of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente, magkakaroon anya ng constitutional impasse kapag hindi ito sinunod. Hindi rin anya ito magandang ehemplo sa mga mamamayang Pilipino. Paano hindi magandang ehemplo? Kataas-taasan nga yun. Kataas-taasang hukom yun. Paano hindi magiging magandang ehemplo? Kayo ang hindi magandang ehemplo dahil itinuturo nyo sa mga bagong henerasyon, sa mga kabataan na huwag sundin ang kataas-taasang korte. Ngunit inihayag ni Senador Juan Miguel Zubiri na may ilan sa mga miyembro ng Senado na umaapila dito. Ayon kay Senador Migs, nirerespeto niya ang kanyang mga kasamahan na isinusulong ang resolusyon para umapila sa Supreme Court na muling ikonsidera ang desisyon nito sa impeachment case. Ngunit nanindigan ito sa kanyang posisyon na dapat agad na sumunod ang Senado sa pasyal na taas-taasang hukuman dahil ito ay immediately executory at final and binding. Dahil ganito kasi yan Senator Erwin Tulfo, turuan kita. Halimbawa, katulad niyan, si Duterte Youth Party List Cardema nagsampa ng impeachment kay Bongbong Marcos noong 2025, nitong taon na to. So yung sinampa pala ni Cardema 4 na beses. 4 na beses pala, katulad ng ginawa kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, pinirmahan na rin ng mas marami din ang bumoto sa impeachment diyan sa Congress kay Marcos Jr. na ma-impeach siya. Okay, yan na, naipasa na. Nadala na ngayon sa Supreme Court. Ang hatol ng Supreme Court ay katulad ng hatol sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Anong masasabi mo? Bukod sa anumang masasabi mo, ganun at ganun pa rin na magiging desisyon ng Korte Suprema dahil nga lumabag sila sa 1-year barrel. Tama ba ako? Lumabag sila sa konstitusyon, lumabag sila sa batas, dapat nga ang impeachment ay 1 beses lang sa 1 taon. So ganun din yan. Kahit balik ta rin mo yan, kahit ilagay pa natin yan kundi siya sa lagay, kung halimbawa si Marcos Jr. ang nasa posisyon ni Vice President Sara Duterte about sa impeachment, ganun pa rin na magiging desisyon ng Supreme Court dyan. Ay naku po, Erwin. Nabulaanan naman ni Senador Erwin Tulfo ang naturang resolusyon batay rin sa pag-uusap. So ibig sabihin, Senator Erwin Tulfo, ikaw ang mas paniwalaan namin? Mga senador sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng mga ito bago magsimula ang plenaryo kahapon. Wala na pag-usapan namin kahapon doon, pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo. Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta wants it kahapon. Finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta. Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang iba pang mga senador kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Di okay naman na umapila, walang problema dun. Ang problema kasi niyan, yung mga dagdag na salita na dapat malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan. Hindi pa ba katotohanan na ito ay isang political agenda lamang? Ito ay black propaganda lamang laban sa mga Duterte? Hindi ka ba nagtataka doon, Senator Erwin Tulfo, na kung ang batayan lamang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay about sa confidential fund, bakit hindi mo naiisip na may dihamak na mas malaki ang confidential fund ng Pangulo? Hindi mo naiisip yun? Hindi, sa totoo lang, ako po, sa totoo sin, nadidismaya ako hindi dahil haters ako ni Tulfo, hindi ganun Idol ko tong magkakapatid na to, so pera pala kay Mon Tulfo, hindi ko kasi siya nabutan, sorry.
masyado pa akong baby. Pero Ben Tulfo, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, iniidolo ko yan dahil sa pagiging matapang nila. At dahil din sa pagtulong sa mga kababayan natin, pero nung pumasok na sila sa pagiging politics, sa politiko, doon na ako nawalan ng gana dito sa dalawang Tulfo na to. Pero kay Sir Ben Tulfo na lang. Kaya nga sinasabi ko, masakit man sabihin, mas deserve ni Sir Ben Tulfo na maging senador kaysa kay Erwin Tulfo. Kasi si Ben Tulfo kahit papaano, may ibang-iba may explanation sa bawat binibitawang salita. Hindi katulad nito ni Erwin Tulfo na ituloy natin. Marami na nag-aabang eh. Ano yun? Movie marathon? Palabas sa sinihan? Na kailangan ituloy dahil maraming nag-aabang? Ano kaya yung ganung salita? Duterte, ngunit inaasahan na pag-uusapan ang lahat ng mga ito sa plenary session sa August 6 gaya ng napagkasunduan ng lahat ng miyembro ng Senado. Asher Sige, yan ang gusto niya. Dapan Jr., UNTV News and Shoutout si Asher. Ito naman yung sagot dyan ni Senator Chis Escudero. Pakinggan mo to. Senator Erwin Tulfo. Alam mo kung ano nakakatawa dito sa mga kritiko ng impeachment na ito na ginawa ng Senado? Sabi nila noon, let me quote, for example, Chairman Monsod, sabi niya, walang kapangyarihan ng Senado magdesisyon tungkol sa 1-year ban. Wala silang pakialam dyan. Tapos? Korte Suprema lang ang pwedeng magdesisyon kaugnay niyan. Tapos? Noong nag-decide ang Supreme. Alam nyo, ito pakinggan nyo maigi Pakinggan nyo to maigi. Totoo to. Maraming nagsasabi noon sa Senado, sa impeachment, sa issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, na tanging Supreme Court lamang ang pwedeng magdesisyon dito. Pagtapos doon, tapos na. Pero, sawa di pera. Nung nagdesisyon ng Supreme Court, biglang nagsitamblingan ng mga putang ina. Sorry sa bad words. Pakinggan nyo, ulitin natin. Pakinggan nyo ito, Mikey. Hindi ako magsasalita. Tapusin natin to. Alam mo kung ano nakakatawa dito sa mga kritiko ng impeachment na ito na ginawa ng Senado? Sabi nila noon, let me quote, for example, Chairman Monsod, sabi niya, walang kapangyarihan ng Senado magdesisyon tungkol sa 1-year ban. Wala silang pakialam dyan. Korte Suprema lang ang pwedeng magdesisyon kaugnay niyan. Noong nag-decide ang Supreme Court, Karen, ang panawagan ngayon ng mga taong yan, dapat Senate mag-decide, hindi ang Supreme Court. Overreach yan. The Senate can still continue. Ano ba naman yan, Karen? The rule and the law and the Constitution has to remain the same regardless of your position, regardless of who you're against, regardless of who the case is against. Pangalawa siguro, itong desisyon ng Korte Suprema tuloy, pinapaniwala ako na baka naman kaya minamadali yan ng Kamara. Baka kaya nagigil silang madali niyan. Ayaw antayin yung desisyon ng Korte Suprema dahil alam nilang may balljack at gustong pangunahan na agad ng Senado para sabihin na nasa gitna naman na ituloy na natin, tapusin na natin. Ano ngayon ang gagawin ng Senado pagdating nun? Yan napakaliwanag niyan. Napakaliwanag ng sinabi ni Senator Chis Escudero. Yun ang nangyari talaga. No? Pero ngayon, tingnan niyo yung ginagawa nila. Etong sinabi ni Senator Chis Escudero, ni Senate President Chis Escudero, ano po ito pangkalahatan po, supal-sampal po ito kahit kay Erwin Tulfo, sampal to kay Erwin Tulfo. No, sampal yan sa pagmumuka ng mga against sa desisyon ng Supreme Court. Ay nako, ewan ko na lang. Alam nyo, kung buti na lang talaga kahit papano na-enjoy ko ang usapan ng politics at kahit papano nakakangiti-ngiti pa tayo, kaya enjoyin lang natin. Darating din naman tayo sa punto na na lahat ng ipinaglalaban natin ay unti-unti na ring talagang maganda ang nagiging resulta. No. So yon mga banateros, mga kabiyaya, anong may kokomento nyo sa opinion ni Sir Jay Sonsa?
Pangalawa nito ni Erwin Tulfo at ang sampal na katotohanan na sinabi ni Senate President Chis Escudero. Papatungkol ho dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So comment nyo lang po dyan sa baba at syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin yung join button at super thanks dyan. Yung pag-share nyo sa lahat ng social media platform nyo ay napakalaking tulong po para mas mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan ng tunay na balita na nangyayari dito sa ating bayang Pilipinas. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.